Hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ito na nga po guys, yung inaantay ng lahat. So, waiting din ako sa silver play button ko. Actually, umabot siya ng ng humigit kumulang 2 linggo bago ko to nakuha. And ito na nga po guys, oh. Kita nyo yan. Hala! Pangalawang silver play button ko na to guys. Yung kasi, yung pinakaunang silver play ko, siya, tawag dito, pangalan ko, real name ko yung nakalagay. So, nahiya naman akong i-display. Baka mamaya mapagtripan na naman ako ng mga balahura supporters dyan. So, hindi ko siya din i-display. So, ngayon guys, pwede ko na itong i-display. Itong aking pangalawang silver play. Kasi nga po guys, ang nakalagay na dito is yung aking screen name. So anyway, ito na nga po guys. Nag-check-in ako kasi bukas meron tayong gaganaping rally dyan sa Liwasang Bonifacio. And I hope sana na umattend kayo guys kasi ako nag-effort ako no? So sa mga taga Maynila dyan, hoping sana na maka-join together ko kayo and sana umattend yung iba na gustong makisapi sa ating iisang boses. Anyway, ito na nga po guys. Yung sago pa ang hindi natin inaasahan. So ngayon, itong si attorney, secretary na lang, si Secretary Larry Gadon ay nagsalita na nga din po guys. Hindi na po talaga nakatiis. Diba? Tinirada niya na din guys itong si Senator Bato de la Rosa. So ngayon nga po guys, ito yung sabi dito sa balita. Okay, basahin lang muna natin Bato, pinasisibak ni Gadon bilang committee chair. Naku po. Ito talaga yung yung kumbaga hindi natin inaasahan. Kasi guys, sa madaling sabi, parang ganito yung yung gustong sabihin ni Secretary Larry Gadon na ikaw bobo ka, mag-resign ka na dyan, wala ka namang alam. 'Di ba? Parang ganun yung gusto niyang ipahiwatig dito kay kay Senator Bato de la Rosa. Syempre sino ba naman guys ang hindi mauurat na yung isang chismis, pinatulan niya. Di ba yung PDEA leak na alam naman natin na hindi naman karapat-dapat na ipa-senate pa yun, talagang pina-senate. Yung chismis na yun guys, nagsimula lang naman sa isang vlogger, tapos sinundan ng magaling din na actor na itong si Morales. Ang hindi ko nga inaasahang parte dito na sinabi niyang authentic ang isang dokumento. Magiging authentic ba ang isang dokumento na dahil lang sa butas ng puncher? Di ba guys? Sinong hindi mauurat doon? And hindi lang naman si Atty. Larry Gadon yung nagsalita dito. Bagkus nagsalita din yung mga nasa lower house. And also si Bong Revilla nagpahiwatig na din ng pagkadismaya dito nga po kay Senator Bato de la Rosa na pinaabot niya pa dito sa kanyang komite itong chismis na nanggaling lamang po sa isang vlogger. Anyway, okay, basahin muna natin guys. Actually, hindi talaga ako komportable guys. Wala ako sa studio room ko. Kasi alam nyo naman na lumuwas pa tayo. Syempre, gusto nating suportahan ang iisang boses ng ating mga kapwa mamamayang Pilipino. And hoping bukas na umattend kayo guys. Kasi kung ako nag-effort ako, diba? Sana kayo din. So, hindi naman kami namimilit sa mga gustong sumama. Yung gusto lang talaga guys na sumama na dahil talagang alam nyo na nakarapat-dapat na siyang mag-resign, sumama kayo sa ating iisang boses. Anyway, ito na nga po guys, yung balita. Bato, pinasisibak ni Gadon bilang committee chair. Diba? Philippines, authenticity is different from credibility. Tama naman. Itong si Atty. Larry Gadon. So, ito ang binigyan din ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon, kasabay ng kanyang kahilingan kay Senate President Miguel Zubiri na alisin si Senator Ronald Bato de la Rosa bilang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous drugs. Iba ang authenticity sa credibility, which is right, diba? Iba naman talaga yung authenticity dito sa credibility.
Sabi ni Bato, authentic daw yung Xerox ng report. But authenticity refers to only to the form. Office form. Anybody can just fill up an office form and claim it is authentic kasi office form. Pero iba naman ang credibility. If the superior rejects the report of for lack of credibility, then there is no report existing. Yun nga guys yung tinutukoy natin dito na yung PDEA report na yun is hindi naman po talaga nag-i-exist. The problem here is patuloy talagang dinidiin ni Senator Bato de la Rosa na ito talagang authentic to dahil sa butas ng puncher. Diba? Paano magiging authentic ang isang butas ng puncher at wala naman doon sa PDEA record yung papel na yon. 'Di ba? Alam nyo guys kung usapang hindi pumapatol lang sa chismis kasi si Bato pinatulan niya yung chismis. 'Di ba yung ginawa ni Pulong noon? Natatandaan nyo yung laban ni Trillanes at ni Pulong, 'di ba? Hindi daw sila naniniwala sa chismis kaya hindi pinakita yung tato sa likod ni Pulong. 'Di ba natatandaan nyo? Kasi hindi naman daw sila pumapatol sa chismis. Ngayon, na kay President Marcos, sabi niyo hindi kayo pumapatol sa chismis, bakit pinatulan niyo to? Diba? Yan po guys yung tinatarantado mo ba kami? Naggigigil ako sa'yo Naggigigil ako. Alam nyo kung pwede lang sumigaw, kung pwede lang magbawala talaga ako. Kaso guys, wala tayo sa sarili nating wala tayo sa sarili nating comfort zone. So medyo hindi pa nga ako sa totoo lang medyo hindi pa nga ako nakakapagsalita ng totally na maayos kasi feeling ko parang hindi ako comfortable. Anyway, I try my best para ipaliwanag natin sa inyo to. Okay. I have a video ni Atty. Larry Gadon na kung saan sinupalpal niya nga itong si Senator Bato de la Rosa. Pakinggan nyo to guys. Pakinggan nyo. Hindi ako payag na utusan si President Bongbong Marcos na magpa-drug test every time na lang na magka-come up yung issue na yan ng chismis na yan. Yan ay degrading sa Office of the President na basta ka na lang uutusan. Ano ka? Pa-drug test ka, humiga ka, tumakbo ka, humilik ka. Ganun ba yun? Uutusan mo yung Presidente? Teka muna, bakit noong kay Paulo Duterte, nung siya ay Vice Mayor at inimbestigahan yung tungkol dyan sa drug smuggling na yan at pinipilit siya na ipakita yung tato na yun daw ay tato ng membership ng isang gang na mga drug lords. Bakit hindi nyo rin pinilit kung talagang naniniwala kayo sa mga chismis-chismis? Anong lumabas ng panahon na yon? Di chismis nga. Bakit ngayon? Papatulan nyo naman yung chismis na yan about drug issue against the president. Nasaan naman ang inyong logic niyan? No? Hindi pwedeng utusan ng presidente. Which is tama naman. Sino ba kayo para utusan ng ating presidente? Di ba? Guys kapag sinunod kasi ni President Marcos, itong mga sinasabi ng mga balahura supporter just like Maharlika na, ganyan, akusado ka sa ganito, dapat mag-drug test ka, geto, ganyan. Guys, pag ginawa yun ng ating presidente, ang ibig sabihin, talunan si President Marcos kasi pinatulan niya yung alam niyang hindi naman totoo. And now, paano pag napatunayan na wala naman talaga? Di napahiya. Then, pangalawang accusation na naman nila na dapat magpaganito ka, gagawin na naman ulit ni President Marcos. Kaya hindi pwede yung ganon. Diba? Kayo nga diba kayo nga? Tingnan nyo yung kay Pulong noon na pinaakusahan siya na drug smuggler daw siya kasi meron siyang tato ng mga DDS which is yung may dragon daw sa likod. Pero sabi nila chismis daw yun, hindi daw sila pumapatol sa chismis. Kaya hindi naman pinakita. Sino yung nagmukhang kawawa nun, diba? Si Trillanes kasi wala naman pala pinakita, ganyan. So ngayon nga po guys, ito din yung natin kay President Marcos. Diba sabi nila, hindi sila naniniwala sa chismis. So bakit nila pinatulan ang isang papel na wala naman talagang authenticity? Diba? Tsaka bakit mo pinaniwalaan yung isang taong wala din namang credibility? Sandamakmak yung kaso niyan, diba? And napapabilang doon guys, yung false statement, yung false testimony, yung nagsisinungaling siya. Supreme Court na mismo ang bumagsak dyan. Tapos ikaw ba to? Papaniwalaan mo? Sino yung mas mataas
'Di ba, sa kapulungan ng hustisya, 'di ba yung Supreme Court, bakit mo binagsakan si Morales? Alam nyo guys, para sa akin, sa totoo lang deserve na talaga ni Senator Bato de la Rosa na mag-resign dyan. Kasi ito, malinaw na ebidensya at napakaklaro. Dito pa lang sa part na pinagsalita niya yung isang sinungaling. So, napakalinaw na dapat na talagang mag-resign siya. Kasi binibigyan niya ng platform ang mga sinungaling para lang may katuparan ang kanilang mga pangarap. Ano yung kanilang mga pangarap? Tawag dito, wasakin ang credibility ng ating nakakataas na presidente. 'Di ba? Nagigets niyo naman ata guys yung yung sinasabi ko sa inyo. Although sinabi ko na yan sa inyo bago ko umalis na wala talagang patutunguhan itong Senate hearing na to, and yet pinagpatuloy niya pa din sa pang-apat. Guys, so, fourth na tayo, nasa pang-apat na tayo na Senate hearing. Diyos ko po. Hindi ko na, alam nyo it is a waste of money. So, bakit ako nagsasalita? Kasi taxpayer ako. Kung hindi ako taxpayer, hindi naman ako magsasalita. Malaki yung binabayad kong tax. Kaya may karapatan akong magsalita. And kayo din, guys. Bumoses kayo. Pero wala naman sa ating konstitusyon na pwede natin na impeachable lang ang isang senator. Pero pwede yung makasuhan sa paglabag sa Code of Ethics. Anyway, yan lamang po guys. Ito kasi yung mga yung mga hindi tinotolerate. Pero syempre hindi tayo dapat tumatahimik lang sa mga ganitong bagay-bagay kasi tinatarantado tayo 'Di ba? Yung pa-Senate hearing na yan, sino nagpapakain diyan? Pera ng taong bayan yan. Tapos ano yung nangyari? Wala. 'Di ba? Mas mabuti pa yung yung ginawa ni Senator Risa Ontiveros. Talagang 'di ba? Makikita nyo na yung bawat salitang binibitawan ay laging may laman. Bakit hindi mo gayahin ba to Yung katabi mo, si Senator Chis Escudero, nagsalita na, ayaw mong paniwalaan. Si Jinggoy, nagsalita na, ayaw mong paniwalaan. Si Atty. Del Balde, nagsalita na, ayaw mong paniwalaan. Gusto mo lang paniwalaan, yung opinion mo. And putang ina guys, hindi pwedeng paniwalaan yung sariling opinion mo na authentic yung papel dahil opinion mo, authentic ang papel dahil may butas ng puncher. Hindi mo pwedeng paniwalaan yung sarili mong opinion. Dapat nagbabase ka sa ebidensya. Alam mo yun, napunta sa pagiging senator, pero bobo, Diyos ko po. Ewan ko ba dito? Anyway, yun lamang po guys. And magpapahinga muna ako kasi masyado pa akong pagod. Galing ako sa biyahe. So it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.